Hello, Aquarius Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong bonus reading para po sa inyong Enero, Pera and Career. So today, magbabasa tayo kung ano yung mga dapat mong makita at malaman para sa iyong money goals and career goals. Okay? So let's begin. Mga Aquarius, inhale. And exhale, Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay natin kay Aquarius ang mga mensaheng dapat nilang malaman para sa buwan na ito. In your overall energy, meron kang wow, 10 of Cups, beautiful. In the area of what's blocking, ano yung humaharang sa iyong goals, sa pera man o career, the Page of Pentacles. In the area of what you need to do, meron kang the 7 of Swords. In the area of what you need to focus on, the Four of Swords. Lovely. In the area of what's coming in, the Lover's card. Beautiful. In the area of your divine messages, you have the Seven of Wands. Meron kang 7-7 here. Talagang lucky energy is for you. So gamitin mo yung chance na to. Gamitin mo in good use yung lucky energy para sa ikakaandar ng buhay mo na maganda. Okay? In your fortune, meron kang Judgment card. In your near future, meron kang 8 of Wands. At ang missing puzzle piece, ano yung kulang na ingredient para ma-solve na yung pera goal and career goals. Ito po yun. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, mga Aquarius, thank you po muna sa inyong mga donations, sa inyong mga hindi pag-i-skip ng ads every time na meron tayong libreng reading for Aquarius dito sa ating channel. Salamat po, salamat. And salamat din po sa mga nagla-like and nagko-comment. Malaking suporta din po yan. Thank you po. So, in the background of your reading, meron kang the Page of Cups. Sinasabi dito ng yung Spirit Guides Aquarius to really be true to your emotions. Okay? Kung ano daw nararamdaman mo, ilabas mo yan, panindigan mo, be true to yourself, i-address yung mga issue, especially kung meron ka nararamdaman na dapat na talagang sabihin na para maunawaan ka rin nila at maunawaan mo rin sila. Panahon to para to really show how you feel and what you feel. Okay? For others po dyan na Aquarius, kayo po pinapayuhan ng yung spirit guides na mag-focus ka sa mga bagay na gusto mong magkaroon ng outcome. Example, pangarap mo makasampa ng barko halimbawa. So kailangan talaga tayo, mananalig tayo na makakasampa ako. You need to believe what you want to have para ito yung maganap para sa'yo. Power yan ng manifestation. Okay? Tinan mo siya. Nakatingin siya sa cup, ini-imagine niya magkakaroon dyan ng isda. And then boom, nag-appear yung isda sa loob. So parang ganon. Learn to really believe in the things na gusto mong makamit. Okay? Especially here, in your core energy for the month, meron kang the 10 of Cups. Kitang-kita ko dito yung pagnanais mo na matupad yung mga pangarap mo for your family. Meron ka talagang tinutumbok ngayon, nakafocus ka dyan, kasi yun yung goal mo eh. Yun yung alam mo na pag nabigay mo sa kanila, okay ka na. Alam mo na pag na-provide mo tong bagay na to sa needs ng bawat miyembro ng pamilya, settled ka. You're secured, you're happy, you're contented. So, makakaasa ka dito, Aquarius, na palapit ka na ng palapit dito sa katuparan ng dreams mo for your family. Others are wanting a house, makalipat sa ibang school ang mga anak, o kaya mabayaran yung mga utang, makalipat ng ibang lugar, makalipat ng ibang teritoryo because you want to have a good start again, no? And ma-provide sa kanila yung needs. But most definitely, this is really a fortune after difficulty. Kung nanggaling ka sa isang mahirap na sitwasyon pang pamilya, makakaasa ka na bubuti na ang lagay ng family. Bubuti na ang sitwasyon ninyo. Kaya, relax, enjoy the company of your family. Minsan daw, umuwi ka naman para mag-bonding time naman daw kayo, no? Because, syempre, kumakayod ka for them, dapat din may time ka for them, no? Kung malayo kayo at imposibleng makauwi, edi mag-FaceTime, magkaroon ng maraming time online to communicate because kailangan din habang pinapaunlad mo ang buhay ninyo ay
pinapaunlad mo din yung relasyon ninyo sa isa't isa. Okay? So Aquarius, ano po ang inyong pera and career manifestation? Isulat mo na yan sa baba, it will come true. Example, I manifest yung career goal ko na blank, ay matupad na, tawagan na ako. Parang ganon. Comment mo sa baba, it will happen. Ten of Cups, being clarified by the Nine of Swords. Marami kang iniisip. Marami kang alalahanin pagdating sa budgeting, pagdating sa dapat bayaran. Nakikita ko may mga nakabinbin pa na bayarin sa school, o kaya may mga utang pa na gusto mo nang matapos, lumalaki na yung interest, ano. So, gumugugol ka na maraming oras at humahanap ng solusyon just to provide for the family. Pero dito, Aquarius, huwag mo nang samahan ng overthinking, huwag mo nang samahan ng masyadong pag-iisip. Just do what you can every single day, one day at a time. Gawin mo lang yung mga kaya mo at huwag ka nang papalunod pa sa problema. Okay? Learn to control your stress and worries. Narinig ko dito, mag-try ka naman ng na mga outlets mo. Example, mag-try kang mag-zumba, tennis, jogging. Kailangan meron kang ibang ginagawa para mawala sa isip mo itong mga alalahanin na ito. Para makahinga ka naman. Okay? In your blockages, meron kang divine juggling and arrogance. Sabi dito, ibaba ang pride, ibaba ang ego. Pag kailangan itama ang mali, aksyonan ang mali. Okay? Kailangan mo rin daw i-admit sa sarili mo na nagkamali ka. That is the initial step for reform or kaya pagtutuwid ng landas. Kailangan mo nang ma-recognize mo na, ay oo nga, nagkamali ako. Sorry, ito yung way ko of relearning things and admitting to myself that kailangan ko magbago, kailangan kong mag-grow at maging aware ako sa mga flaws ko. Okay? Another message, divine juggling. Dapat daw balansehin mo yung ganda at pangit ng buhay. Parehong meron kang matututunan dyan. Parehong may lessons para sa'yo. So both embrace them and learn from what happened sa maganda at pangit. Okay? In your challenges and obstacles and blocking, meron kang Page of Pentacles. Sabi dito, may bagong darating na bagay, pero kailangan mo daw aralin mabuti. Hindi pwedeng tatanggapin mo lang and then magre-rely ka lang sa stock knowledge mo. No. You need to admit to yourself. Sabi ko nga, babaan ng pride, babaan ng ego para matanggap mo na ay okay, kailangan ko tong aralin. Ay okay, kailangan ko tong buhisiin. Because may mga bagay na in face value akala mo, ay madali lang yan, ay kaya ko yan, sige, ako nang gagawa niyan. Pero nung ginawa mo na, ay paano nga ba to? Ay para ang hirap. So, don't judge agad-agad or don't jump into conclusions kung alam mong kailangan pa siyang aralin. Kailangan daw talaga maging humble tayo to admit na, okay, sige, aralin ko lang saglit ha, tingnan ko lang kung kaya ko. Make sure na binubusisi mo yan at huwag kang pakampante sa mga bagay-bagay. Okay? The Page of Pentacles being clarified by tumilapon, dalawa, kunin natin. You have the Devil card, yes, arrogance. Masyadong mataas ang pride, mataas ang tingin sa sarili, kaya parang imbes na aralin, imbes na tignan, nagpapandalas ka na lang, kumbaga. And the Four of Cups. You're so disappointed kasi. Kaya parang kapag may dumating, gagawin mo na agad-agad without thinking too much. Na-disappoint ka na kasi before. Ramdam ko to. Na parang meron kang ginawa, meron kang binusisi, and then nauwi sa wala. Parang ano ba yun? Ba't ganun? Napaka-disappointing, napaka-sakit, napaka-painful. You're so feeling isolated and lonely dahil sa mga hindi naganap na maganda. So, dahil may darating na bago ang ginawa mo, sige, kunin ko na yan, akin na yan, gagawin ko na. Minadali mo yung proseso just because ayaw mong maulit yung past. So, sa ginawa mong yun, pagmamadali, pinairal mo yung ego mo doon. So, anong nangyari? Lalong tumagal, lalong humirap kasi hindi mo muna inaral bago mo ginawa. So, make sure na be humble enough na, sige po, tatanggapin ko po yan, pero aaralin ko muna para maganda ang flow. Para hindi rin siya masayang. Okay? Akala mo kasi yung movement mo na mabilis ay nag-equal sa success. No.
Wala sa bilis yung success. Minsan nasa gradual yan at saka sa pag-iingat para yung bagong darating hindi masayang. So, i-check mo yung ego mo ngayon, i-check mo yung pride mo para maging humble enough ka to do the right thing. Okay? Prangkahan tayo, Aquarius. Sinasabi ko lang yung nakikita ko. Hindi ko naman sinasabing mayabang ka or arrogante ka. Pero yun yung sinasabi ng cards. Para meron kang tendency na maging ganon sa pagmamadali mo. Okay? In the area of what you need to do, meron kang Seven of Swords. Narinig ko dito ay secret daw muna. Kung ano yung gagawin mo, kung ano yung balak mo simulan, tapusin, buuin, wag mo muna ipamalita. Saka na kapag okay na. Saka na kapag successful na, okay? Wag tayong maging padalos-dalos pagdating sa mga bagay na gusto nating makuha at marating. Ngayon, work in silence. Work in the shadows. Mas konti ang nakakaalam, much better. Para walang nangingialam, walang bida-bida, kumbaga, no? Dito, kayo po pinapayuhan to create a new strategy. Makakaisip ka daw ng mga bagong paraan, mga bagong bagay na swak sa'yo para kung ano man itong pinaproblema mo, masolve na at malagpasan na at happy ka na ulit with the family. Kapitan mo daw maging confident ka ngayon sa new ideas, maaaring makatulong yan sa'yo. Okay? Sabi rin dito, huwag ka nang umiwas ha. Huwag iwasan ng issue. Kung kailangan harapin yung problema na yan, harapin na kasi pampamilya ang apektado. So, if you are fixing something, don't avoid it. Face it and tapusin agad-agad. Okay? Yun, the Seven of Swords, the Eight of Wands. Kailangan natin ng focus. Undivided focus at kilos forward. Hindi pwedeng aatras, hindi pwedeng uurong na lang pag hindi naging okay. You need to work on it. Laban, sugod, abante. Huwag mawawalan ng pag-asa, huwag bibitaw, at huwag papadala sa distraction ng ibang tao. Kaya nga sabi ko sa inyo, importante work in silence. Work on your own. Sa shadow ka lang, sa dilim ka lang muna para walang ibang taong makadisturb ng peace mo, makadisturb ng focus mo. The lesser the people na nakakaalam, the more na makakapag-focus ka dyan. Okay? In the area of what you need to focus on, meron kang the Four of Swords. Sabi dito, maglaan ka rin daw ng maraming oras, Aquarius, sa pahinga. Okay? Masyado ka daw nagkatrabaho. Well, naiintindihan naman kita, okay yan. Para sa future mo yan, meron ka talagang goal, I understand. Pero sabi dito, maglaan ng oras para magpahinga. Hindi pwedeng laging kayod ng kayod, okay? Kung kayod ka ng kayod, paano yung katawang lupa mo? Katawang lupa mo ang pundasyon mo at saka kapital mo para makuha yung mga gusto mo, di ba? So, take care of yourself. Take care of your body. Kapag naramdaman mo na yung antok, matulog. Sikaping baguhin ang schedule para magkaroon ng kahit 7 or 6 hours man lang ng tulog ko talagang very busy ka. Dapat gawan mo doon ang paraan. Mahalaga ang pahinga. Some of you baka kailangan mo na magbakasyon, to go out, pumunta sa park, sa beach, sa mall, anywhere that you feel na makapag-detach ka at makahinga ka muna para makapag-recharge. Para pagbalik mo ay may lakas ka pa to do more. Okay? Clarify natin ito. The Four of Swords being clarified by you have the Wheel of Fortune. Yes. Kung gusto mo talagang patuloy daw na umikot ang magandang kapalaran para sa'yo, dapat alagaan mo ang sarili mo. Alagaan mo ang health mo. Okay? Hindi pwedeng bira ng bira, trabaho ng trabaho. Huwag mong pagurin ang sarili mo na lupay-pay ka na. Kailangan mo ang katawang lupa mo. Kailangan mo ang isip mo, ang mental health mo. Kung gusto mo talagang patuloy na pumasok sa'yo ang swerte. Okay? Rest, recharge, and have fun naman daw. Okay? Sabi rin dito, meron kang dasal na talagang papabor sa iyo ang outcome. So, don't worry. Relax. Okay? In the area of what's coming in, you have great adventure, take a risk, and venture forward. Panahon daw to para gumawa ka, kumilos ka ng mga bagong bagay na ikakaunlad mo. Hindi daw pwedeng nakokontento ka lang sa comfort zone mo at aasa ka na lang ng may mga good news and growth. No. Your effort, your action, in entering unfamiliar territory, unfamiliar experiences will give you growth
And that growth will lead you to your success. Kailangan talaga sumusugal sa buhay para makamit ang tagumpay. You also have miracles. Wow. Expect the wonders to emerge. Makakaasa ka daw ng mga milagro sa buhay mo. Kaya huwag kang mag-give up. Huwag kang makontento sa mga problemang yan. Hindi yan habang buhay na sa buhay mo. Malalagpasan mo din ang problemang to. May milagrong darating and you will be happy again with the family. Okay? In what's coming in? Okay, may nagpo-pot-pot po sa labas. May basura, no? So, excuse po muna sa ingay ng truck sa labas. You have lovers in what's coming in. Coming in dito, sabi, panahon to para magbigay ka ng commitment mo sa isang bagay na pipiliin mo. Panahon to make a choice, to make a decision about something. Itong choice mo na gagawin mo ngayon, dapat bukal sa puso mo to at naiintindihan mo yung responsibilidad na kailangan mong gawin. Example, balak mo nang pumunta ng Korea at doon na magtrabaho. So that choice requires you to be responsible. Ano yung mga kailangan gawin? Training, papers, ihanda ang mga anak, ihanda ang mga iiwanan dito, yung finances, kung sino yung responsable sa mga maiiwan. It requires you to give effort sa mga obligasyon na kailangan at kakambal ng mga pipiliin mo. Parang ganon. Example din, plano mo nang mag-resign sa office job at balak mo nang gawin yung passion mo about flower designing, example. So, may kaakibat yun na responsibilidad. Iiwanan mo yung job mo doon. So, kailangan to maging committed ka in this new choice para magbunga siya in your favor. Parang ganon. Okay? Huwag ka mag-alala, nakita ko naman dyan, mag-e-enjoy ka. Kasi pinili mo yan, passion mo yan, mahal mo yan eh. Alam ko na bukal sa puso mo na kunin yan. Pero kaakibat doon, kailangan mo din harapin yung reality na marami tong obligasyong kasama. At yun ang kailangan mo maging committed ka doon. Okay? Lovers cards being clarified by Tumilapon, dalawa, kunin natin. The Six of Swords and the Two of Cups. Yes, Two of Cups talagang aligned to sa higher self mo. Nakatadhana ito para sa'yo. Okay? Sabi dito, kung meron kang makakatulong na business partner o baka family business ito, kapatid, magulang, anak ang katuwang mo dito, magtulungan daw kayo, magkaroon kayo ng kaunawaan para sumulong at mag-move forward ng smoothly itong iniisip nyo na move. Itong choice nyo na ito. Sabi dito, hindi mo to kailangang gawing dapat mag-isa. Merong mga tao, right person or right group na magiging gabay mo or magiging katulong mo para ito'y sumulong ng maayos, ng mabilis at walang hirap. Okay? All of you are moving forward. Kaya dapat malinaw muna itong pinipili mo'y dapat mong panindigan. Yun ang unang-unang dapat mong isipin. I will commit to this. I will do everything for this to be fruitful. Para maganda ang andar, okay? Huwag ka mag-alala, meron taong tutulong sa'yo. Maaring lover mo to, or kapatid, or anak. Talagang magkatuwang kayo, magkasanggang dikit kayo dyan in providing this para maging successful ang acceleration. Okay? In your divine messages, meron kang don't let your past hold you back. Kung daw hayaan yung nakaraan mo yung makasira sa ginagawa mo ngayon. Your commitment is being tested. Yes, tinetest ka lang ni God kaya ka na problema ng ganyan sa kung hanggang saan ang kaya mong gawin para matupad yung wish mo for the family. Nakita ko dito, isipin mo lagi para kanino. Para sa anak, para sa magulang, para sa utang, para sa future. Pag naisip mo yung ugat, lalaksan mo ang loob mo para matupad yun. Okay? In your divine messages, meron kang the Seven of Wands. Sabi dito, panindigan mo, Aquarius, ang mga desisyon mo. You have a choice to make. You have a decision to do na kailangan ng commitment. Pero dito, for sure, syempre, maraming mga tao sa paligid mo ang kukwestiyonin ka, tataasan ka ng kilay, papafeel sa'yo na mali ang ginagawa mo. Pero ikaw, ang kailangan mong gawin, act with conviction. Panindigan mo, patunayan mo na kaya mo to. Patunayan mo na tama ka. And people around you will see and you will prove to them na you made the right decision. Stand strong, tibayan mo ang loob mo, and panindigan yan. Because sooner or later, you will realize na parang, buti pala, pinanindigan ko to kasi tama ako. Mga ganyan. Okay?
Clarify natin the Seven of Wands being clarified by the Hermit card. Yes, the answers will come. Alam ko na you will feel so alone dahil sa desisyon na ito. You will feel na parang wala kang kasama, wala kang, alam mo yun, parang there are times na you feel like ikaw lang yung lumalaban dito and you're doing your effort alone, parang ganyan. Kasi nga parang ikaw yung punong abala, ikaw yung leader, ikaw yung maasahan, no? Kaya parang lahat ng weight, lahat ng bigat pinapasan mo mag-isa. And ayaw mo nang ipasa to sa iba kasi ayaw mo ring mahirapan sila. Kaya pinipilit mong kayanin on your own. So now, defend it. Stand tall. And makikita mo na mas matatag ka pa kumpara before. You will discover your strength and you will discover na kaya ko pala kahit ano, basta tapangan ko lang at panindigan ko lang. And the answers will come. Lilinaw din sa iyo ang lahat na parang, okay, now I understand. Kaya pala sa akin to binigay ni God kasi kaya ko. Okay? Good for you. In your fortune, meron kang angel, spiritual guidance, protection from harm. You are very, very blessed. Ang iyong angel guide ay nasa tabi mo ngayon, ginagabayan ka, pinoprotektahan ka. I-claim mo to, pasalamatan mo siya. You also have March o mga Aquarius. Meron ba kayong special occasion sa Marso? Halimbawa, birthday ni kapatid, birthday ni anak. Kung meron po, ibig sabihin, this reading is really for you. Kung wala naman po, meron daw po kayong milestone sa buwan ng Marso. Congrats po. Another message you have, lumipad. You have egg success assured with good plans and hard work. Garantisado daw ang tagumpay basta maganda ang plano mo at talagang pag-sumikapan mo, guaranteed success is yours. You have dark man, meron daw pong lalaki sa buhay mo na moreno or maitim or itim ang buhok, may concern daw po sa kanya, kausapin mo. In your fortune, meron kang judgment card. Magigising ka na. Good, good, good for you. Magigising ka na sa mga maling inaksyon mo. Halimbawa, mali yung paghawak ng pera, mali yung proposal sa documents, halimbawa, mali pala yung atake mo sa isang bagay. Ngayon, marirealize mo na parang, okay, now I understand, malinaw na, ganito palang dapat kong gawin. So, ang payo sa'yo, Aquarius, kapag nakita mo na yung mga mali, actionan mo, baguhin mo na, itama mo na, para mahabol mo pa. Okay? Example din dito, marirealize mo kung ano yung mga bagay na kulang, ano yung mga bagay na mali mong paniniwala. And then, dito na-realize mo na tumatapang ka dahil lumalakas din yung spiritual power mo. Sabi dito kung ano yung mga bagay daw na hindi mo kayang panghawakan, itaas mo na lang kay God. I-surrender mo na sa Kanya para ma-feel mo yung guidance niya para sa'yo. Okay? Judgment card is being clarified by the Two of Wands. Yes, now, pag daw na-realize mo na yung mga dapat gawin, yung mga maling bagay, yung mga maling akala, no? Doon magsimulang maging crystal clear ang mga bago mong plano. Kasi may basehan ka na, may natanto ka na, may na-realize ka, merong sumambulat sa iyo ng katotohanan. At yun ang bala mo para planuhing mabuti ang move mo forward. So now you are ready to step out of your comfort zone. Na-realize mo na, bakit pa ulit-ulit yung problema ko dito? Bakit pa ulit-ulit yung outcome? Yung realization na yan, makakabuo ka ng bagong plano para humakbang sa pagbabago. So, now you are ready to really commit yourself to a change, to your advancement, para mag-grow, para makawala na sa maling galawan or maling mundo mo. Okay? Time na for you to step up and begin to act on sa mga bagay na marirealize mong mali. Okay? And doon, malino na ang daan, magiging madali sa iyo ang proseso. Okay? In the area of your near future, meron kang the Eight of Wands. In the near future, nakita ko dito yung mabilis na resulta ng ginagawa mo. A quick resolution, a quick result, and a quick development. Kaya huwag kang mawalan ng pag-asa, darating din tayo dyan. Sabi rin dito, meron po iba sa inyo mag-travel. You're going to a different place, a different city, baka meron kang aasikasuhin, or totally you are planning to transition from one place to the other. So, good luck and congrats para sa mga pagbabago. Nakita ko rito, meron ka ding mga mabilis na mga desisyon.
I don't know why. Parang meron ka bigla-bigla may isip na, ito na yung gusto kong gawin. Ayoko na masyadong mag-isip, gagawin ko na to. Parang ganon. So, you will come up on a moment in your life kung saan parang siguradong sigurado ka na and ayaw mo na magtagal pa, ayaw mo na magsayang pa ng oras. Parang ganon. The Eight of Wands. The World card. Yes, travel talaga to. You will really go somewhere else. Maaring lilipat ka ng ibang bansa, ibang lugar, ibang kumpanya, ibang trabaho. Because nakita mo na mas malaki pa yung potential mo mag-succeed doon kumpara sa meron ka dito. So, nakita ko na you will not waste any opportunity. So good ka, lalaban ka. Very, very quick. Napakabilis ng success mo dito at transition. So, congrats po sa mga pagbabago at mga dapat mong gawin. Congrats po. For others, nakita ko you are ready to close a chapter at dire-diretso ka na sa bagong era ng life mo. Congrats po. So, ang missing puzzle piece sa buhay ni Aquarius para totally yung pera na yan at career na yan ay maging maganda na, you have the Six of Wands. Sabi dito, eyes on the prize, eyes on the target. Undivided focus, okay? Because victory is within reach. Kayang-kaya mong abutin yung tagumpay mo dito. So, anong dapat gawin? Huwag ka nang makinig pa sa negative talk ng ibang tao. Kung meron mang pumupuna sa'yo, nag-judge, takpan ng tenga. Huwag mo silang pansinin. Learn the art of Deadma. Listen to the right people. Yung talagang mga taong may support sa'yo ano man mangyari. Doon ka kumapit. Okay? Tayo ang mata natin sa goal, sa goal, sa goal. I will win this. I will get this. I will have this ano man mangyari. Focus on your victory. Kung kailangan pag-aralan daw, pag-aralan. Kung kailangan asikasuhin doon, pupuntahan mo doon. Do everything that you can, maabot lang ito. Okay? The Six of Wands, nakita ko rin dito, nasa spotlight ka ngayon. Maraming tao sa ginagalawan mo ang gusto din yung mga bagay na meron ka. Pero parang ikaw, sa'yo ibibigay eh. Ikaw ang chosen one eh. Sa'yo ang panalo, kumbaga. Kaya ngayon pa lang, magpakitang gilas ka na. Ipakita mo kung gaano ka kahusay para mag-stand out ka sa maraming taong ito na magaling din, marunong din, mahusay din. Pero para ikaw ang sa'yo ibigay, do your best. Okay? The Six of Wands being clarified by, yes, the Queen of Swords. You need to really be decisive at palaban. Kailangan maging matapang ka ngayon. You know what you want, you know what you need, and you know kung ano yung mga bagay na ayaw mo. Wala ka ng time para sa laro-laro. Wala ka ng time para sa paligoy-ligoy, paiba-iba, temporary. You want something that is concrete, mapangkakapitan mo, at ready-ready kang gawin yung mga posibilidad, makuha lang yon. So sabi dito, victory is within reach kapag lumaban ka. Kapag talagang seryoso ka sa laban na to. Walang distractions. At ikaw ay gagawa ng paraan to really make it happen. Narinig ko rin dito makipag-usap ka. Hindi pwedeng pipi ka lang dyan at aasahan mo na lang na kumilos sila. No. If you want something, lakarin mo to, sabihin mo, makipag-usap ka so that it will be yours. Ikaw ang armas mo para magtagumpay ngayon. Maging disiplinado, maging palaban, do the right thing, you will reach that success. Okay? So, Aquarius, ito po ang inyong January Pera and Career. Saan po kayo nakaresonate? Comment po kayo sa baba, babasahin ko po yan. Thank you po, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Aquarius today. Thank you po for watching, mga mahal ko Aquarius. Hanggang dulo, I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.